If you consent and obey, you will eat the best of the land. But if you refuse and rebel, you will be devoured by the sword. Truly, the mouth of the Lord has spoken. Now, dalawa lamang ang binibigay sa atin dito sa verse 19 to 20. Ang condition na hinahanap ng Diyos sa atin. No? Sabi nga, kapag tayo sumunod, you will eat the best of the land. Ngunit kapag tayo ay tumanggi, if we refuse and rebel, you will be devoured by the sword. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagre-refuse na mag-obey kay God, mararanasan natin ang kamatayan. Sa umagang ito, as we end the year 2023, mga kapatid, atin muling balikan ang pinakamahalagang dapat taglayin natin sa 2024. And this is our theme today, the truth about obedience, ang katotohanan tungkol sa pagsunod. Lahat naman tayo rito ay nakapasok sa paaralan. No? Lahat tayo nakaranas na pumasok sa ating mga school. At paborito ko talaga ang test sa school, yung true or false. Paborito ko yon. Kasi susulat mo lang yung salitang true at ang salitang false. Pero may instruction yung teacher. Minsan, ang teacher nagbigay ng instruction. Sabi niya, write T if your answer is true. And write F if your answer is false. Dahil sa pagmamadali ko, sabi ko, true or false lang to, dali lang to. So, ang ginawa ko mga kapatid, sinulat ko ang word na true and false. Nagpasa na kami ng aming mga answer. Pinasa namin sa aming teacher. Ang sagot ko mga kapatid, perfect. Kaya lang, sabi ng teacher ko, 0 ka. Nagulat ako, bakit 0? You don't follow instruction. Tama lahat ng sagot mo, pero you don't follow instruction, dapat letrang T lang at letrang F. And that is simple instruction na dapat sumusunod ang isang estudyante. Ang ginawa ko naman, kumpletong true at kumpletong false. Kaya 0 ako. That is the example of being obedient. Ibig sabihin, hindi lubos na sumunod sa instruction, masisiro po tayo. And that is also an eye-opener sa ating lahat pagdating sa pagsunod natin sa Panginoon. Dapat maging keen listener po tayo, maging good learner po tayo, pakinggan natin maigi ang instruction. Kasi pwede po tayong masisiro kahit tama ang sagot po natin. Ganon din sa paglilingkod natin sa Panginoon. Akala natin, sumusunod po tayo, yun pala, hindi kompleto. Because partial obedience, still disobedience yon, mga kapatid. Kaya mahalaga ito, crucial ito, dahil kung tingnan mo, lingunin mo yung January to December mo. Kumusta ang iyong pagsunod sa Diyos? Kasi what you are now today is the result of your obedience or disobedience. Kung ano ka ngayon, tingnan mo sarili mo, tingnan mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Tingnan mo yung pamilya mo, tingnan mo yung finances mo, tingnan mo yung health mo. Everything, bago tayo pumasok, mamaya na yan, mga kapatid, sa year 2024, look back. Evaluate your own self. Sumunod ba talaga ako sa Diyos? Pamilya mo, kumusta? Kumusta ang finances mo? Talaga bang naging honest ako sa aking pagbibigay kay God? So tandaan po natin ito, mga kapatid. This is now our theme, the truth about obedience. Si Saul, si King Saul, bago dumating si King David, ang instruction sa kanya, lusubin niyo lahat ng Amalekites. Walang ititira, bata, matanda, lahat ng may buhay, patayin. Yun ang command sa kanila. Alam niyo, sumunod naman si King Saul.
Pero na-attract siya sa matatabang mga baka, matatabang mga goya. Na-attract siya. Sayang to. Yun ang hindi nila pinatay. Sabi ni King Saul, handog ko to sa Diyos. Handog ko to sa Kanya. At nang malaman ng Diyos, ang ginawa ni King Saul, ang instruction, walang matitirang buhay sa mga Amalekites. Ngunit ang ginawa niya, nagtira siya. At inihandog niya yon. Maganda motibo, handog ko to sa Lord. Doon na lumabas, mga kapatid, ang isa sa mahalagang binanggit ng banal na kasulatan, to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mahalaga kaysa mga handog. Ibig sabihin, we need complete obedience, not partial obedience. So pagdating sa ating pagsunod sa Lord, as we go on to our journey, hindi tayo dapat selective sa ating susundin lang. Hindi po pwede na nagbibigay ka, hindi ka naman nagpipray. Hindi po pwedeng nagdi-devotion ka, hindi mo naman pinamumuhay ang binabasa mo. Still, that is disobedience. Ibig sabihin, pagdating kay God, ang nais ng Diyos sa atin, kompletong pagsunod. Everything is packaged. Lahat yan ginagawa mo. You win soul, nagpapadisciple ka, you read your Bible and you apply it. At the same time, you are in the community of cell group. You value simbahay. Sabi mo, nagsimbahay naman ako pero late, super late ka na. And that is also disobedient. Mga kapatid, sa umagang ito yung ating dapat bigyan ng pansin. Bakit napakahalaga ng obedience? Bakit importante ang obedience? Pagsunod natin sa Panginoon. Very clear. Di ba? If you obey, you will eat the best of the land. But if you refuse and rebel, you will be devoured by the sword. Ibig sabihin, merong magandang consequences ang pagsunod at merong hindi din magandang consequences ang hindi pagsunod. So the truth about obedience is this. Number one, it is the start of your anointing. Ibig sabihin, ang ating pagsunod, mga kapatid, pasimula ito ng ating anointing. Ating alamin muna ang salitang anointing. The indwelling presence of the Holy Spirit in the life of a believer. It enables the believer to understand, apply, and administer spiritual truth. So pag sinabi nating anointing, merong pagsanib ng presensya ng Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya. At ang isang taong anointed, naintindihan niya at nai-apply niya at napamahalaan niya ang mga bagay na espiritual. So ang pagiging anointed, hindi lang ito sa mga pastor, hindi lang po ito sa mga bishop, o sa mga namumuno sa church, kundi nangyayari ito sa mga disciple, sa mga leader na may pinangunahan. Ibig sabihin, pag sinabi nating anointed, naintindihan mo, naunawaan mo, na gawin ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Like for example, you are a cell leader. Naging malago ang pinangunahan mo kasi naunawaan mo yung ginagawa mo . You are a pastor. You administer the church at pinamahalaan mo yan ng maayos. Yan ang isang taong anointed. Ibig sabihin, hindi ka irresponsable. Hindi mo ginagawang ordinaryo ang task na binigay sa iyo. Even though you are a media team, you are a part of the music team, hindi mo pinabayaan ang task na yan. You are a cell leader, or you are a pastor. If you are responsible and you obey, you follow someone na nag-oversight sa iyo, that is the starting point of your anointing. Ibig sabihin ng anointing, may pahid ka, may gabay ka ng Espiritu Santo. Ibig sabihin ng anointing, merong nagbigay sa iyo ng authority to a certain task. And that is the Lord Jesus Christ. The best example, si Jesus Christ. Sumunod siya sa Father even though He is God.
Nagkatawang tao siya. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa Luke 4:18. Ano sabi sa Luke 4:18? The Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor. See? Ibig sabihin, alam ni Jesus Christ na anointed siya kasi sumunod siya sa Father. So the opening door of anointing start in obedience. Masunurin ka sa pastor mo, masunurin ka sa discipler mo, hindi ka magtataka bakit umuunlad ang lahat ng ginagawa mo. So ang anointing, may covering niya ng Holy Spirit. Ang anointing, may indwelling presence of the Holy Spirit. So malinaw ito mga kapatid. Sabi nga sa Luke 4:18, He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed. So ibig sabihin ng anointing, exclusive lamang ito spiritually sa ginagawa mo sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag responsible ka sa task na yan, ginagampanan mo ang task na yan, naging prayerful ka, at the same time you are devoted to His Word, sumusunod ka sa leader mo, ibibless ni Lord ang lahat ng ginagawa mo spiritually. Pagdating sa simbahay, kahit tayo ay wala sa physical, you wake up early in the morning and prepare yourself sa simbahay katulad nito. God is working in your life. And that is anointing. A responsible person doing spiritual things is anointed person. So pag sinabing anointed, you are effective, you are fruitful, you are productive, and you are improving spiritually. Why? Lahat ng bagay na spiritual, napaka-responsable mong ginagampanan. Mga kapatid, naging excellent ka sa lahat ng ginagawa mo. So pag sinabing anointing, may pagsama ng Holy Spirit yan. Dahil sinasamahan ng Holy Spirit ang mga obedient people. You obey what the leader says to you. You obey what the pastor says to you. You listen to instruction. Mga kapatid, kaya tandaan po natin, nag-start pala ang anointing kapag sumusunod ako. At ang pagsunod ay napakahalaga na dapat nating taglayin sa year 2024. Pansinin ninyo, marami ang hindi sumunod sa year 2023 na ito. Tingnan ninyo, look back. Yung palagi kang pinaalalahanan, palagi kang nire-remind, palagi kang kinakausap, at minsan iba hindi na kinakausap. Kasi hindi na sumusunod naging kalos na. Pansinin niyo mga kapatid, walang anointing dyan. Kaya ang anointing hindi yung superhuman, may superhuman power ka, no. Ang anointing, nilalagay yan sa mga obedient servant of God. And that is the Lord Jesus Christ. At pwede yan na meron ang bawat isa sa atin because you are obedient to the task entrusted to you. Exclusively in the ministry. Kaya magtataka ka, ang cell group mo lumalago, palagi kang on time hindi ka late Ang mga anointed people, hindi yan nalilate. Ayan. Bakit lumalago ang anumang hawakan mong gawain ng Diyos pagdating sa spiritual? Anointed ka Why? Pinahirang ka ng Espiritu Santo. Everything you touch, everything you say, may pagsama ng Espiritu Santo. Ang mga tao, pag nakinig sa iyo, ay talagang mga keen listeners sila, talagang nakikinig sila. Bakit? Nakita nila na you are responsible in handling them. Sa pagkukonsolidate mo sa mga tao, you are responsible. Kaya, mapapansin ninyo mga kapatid, kapag ginagampanan natin ng maayos ang task natin, mamalayan mo na lamang, marami ka nang nabibuild ng mga tao. Naging maayos ang buhay nila, at the same time, makikita mo na bago buhay nila, nag-level up sila. It's because of your anointing. Sabi nga sa Psalms, chapter 105, verse 15, do not touch my anointed. Sabi sa Psalms chapter 5 verse 15. Ibig sabihin,
ang mga anointed na tao may protection ng Diyos. Pansinin niyo po, mga kapatid, ginagawa mo ang mabuti, naglilingkod ka sa Panginoon, objective mo na lang mag-ayos ng buhay ng tao. Pero ang mga tao na kumbaga kulang sa kaalaman ng salita ng Diyos, pwedeng sinisiraan ka, pwedeng sinaslander ka, pwedeng binabakbite ka. Pero pansinin mo ang gumagawa nan sa mga anointed people of God. Kasi pag sinabi anointed, may indwelling Holy Spirit yan eh. Mamalayan mo na lamang sumama ng kalagayan ng buhay, nasisira ang buhay. Kasi sabi ng Lord, do not touch my anointed. So ang anointed person, special yan kay Lord. Kaya tandaan po natin, ito yung opening door ng anointing natin if you obey God. Di ba? Very clear? If you consent and obey, you will eat the best of the land. Kaya pansinin ninyo sa mga anointed people of God, ito yung mga obedient. At mapapansin natin, everything, lahat ng ginagawa nila, binibless ng Panginoon. Pinagpapala ng Diyos. Because of their anointing, mga kapatid. Walang gawain na hindi lumalago sa Kanya. Walang mga salita na sinasabi niya na walang sumusunod. May charisma siya. May power. Why? Exclusively sa ministry ito, mga kapatid. Because of His anointing. And the key is obedience. Walang anointing ang mga sumusuway. Walang anointing yung mga palagi na lamang nagdi-disobey. Ang may anointing, yung obedient person. Tandaan po natin yon, mga kapatid. Second, so that is the truth of obedience. Ang anointing, binibigay po ito sa mga masunurin, na mga lingkod ng Diyos. And dapat yan ang i-aspire po natin, mga kapatid. If we obey God, automatic yan, may anointing yan. If you obey your leader, if you obey your pastor, matik yan. Ang indwelling of the Spirit of God, kasama yan ng isang tao. So that is the truth of obedience. Napakahalaga ng obedience. Second, it opens the door of blessings that came from God. Ang pintuan ng langit, palaging bukas sa mga obedient people. If God blesses you, no one can stop. No one can hinder it. Ibig sabihin, hindi mahirap ang anumang blessing sa buhay ng isang taong sumusunod. Tandaan po natin yon, mga kapatid. Ang pagpapala dumarating sa mga sumusunod because it is the opening door of blessing na galing sa Panginoon. Now, tingnan po natin ang ating mga Biblia sa Deuteronomy. The book of obedience and disobedience, makikita sa book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 28. Kaya tandaan po natin sa pagpasok sa year 2024, ito ang tandaan po natin. Wala nang gimmick yan. Wala nang mga iba-ibang mga paraan. Si Lord, hindi siya magbibigay ng kalabuan sa atin. Dapat makita natin, isa lang ang susi para malaman mo ang future mo sa 2024 and the coming years. Hindi mo kailangang magpahula, hindi mo kailangang tumalon, hindi mo kailangang sumuot ng mga polka dots, hindi mo kailangang maglagay ng umaapaw na pagkain sa misa, hindi mo kailangan na maghagis ng barya. No? Marami tayong mga orasyon. No? Hindi mo kailangan magpasabog para lumaya sa mga demonyo sa inyong bahay. Hindi po yun, mga kapatid. That is a bad practices. Isa lang ang very clear na may magandang mangyayari sa atin sa 2024. Si Lord hindi niya tinatago ang katotohanan. Gusto mo bang maging malinaw ang future sa iyo? Sumunod ka lang sa Diyos, mga kapatid. Sumunod lamang tayo sa Panginoon. Iba kasi nag-iipon ng maraming bilog na prutas. Kailangan napipresyo ng iba. Kailangan may ganito, maganito. Para hindi tayo kakapusin sa pinansyal. Mga kapatid, walang katotohanan yan.
Kaya as we enter 2024, gather your family tonight, then pray to God na lahat ng pamilya mo, pati ikaw, maging masunurin sa Panginoon. Gusto nyo ba ng blessing this year 2024? Hindi ka palagi magkakasakit. Hindi ka palagi kakapusin. Hindi ka palagi malulugi. Isa lang. Mga kapatid, ang dapat nating gawin, sumunod tayo sa Panginoon sa lahat ng alituntunin niya. Gusto niyo ba malinaw ang year 2024? Hindi mo na kailangang magpahula pa. Walang malas at swerte sa mundong ito na ating ginagalawan. Lahat yan nakasalalay sa Diyos na buhay. And proven yan, lahat ng sumusunod sa mga alituntunin ng Diyos, pinagpapala niya, iniingatan niya, at pinoproteksyonan niya. Pinipreserve niya. Isa lang ang keyword. Obey the precept of God, the decree of God, alituntunin ng Diyos, ang kanyang mga utos dapat nating sundin. Wala kang gagawing na anumang seremonya mamaya, mga kapatid, kundi ang manalangin sa Diyos. Walang any ceremonies, mga kapatid, nagagawin tayo na bad traditional practices. All we need to do tonight is to kneel down and pray together with your family. Because it opens the doors, or it opens the door of blessing na galing sa Lord. Ito yon mga kapatid, Deuteronomy 28 verses 1 and 2. Anong sinasabi po dito? Now it shall be, if you diligently obey the Lord your God, being careful to do all His commandments, which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Listen, all these blessings will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Ito mangyayari sa 2024, 2025, 2026. Meaning, si Lord, hindi kanya ilalagay sa alanganin. Hindi kanya i-abandon. Pinapakita na niya yung future natin. Ang isa lang sa dapat nating gawin, masipag tayong sumusunod at iniingatan nating sundin ang lahat ng mga utos niya. And God will set you high above all the nations of the earth. Ito maganda, verse 2. All these blessings will come upon you and overtake you. Ang maganda dito, habang sumusunod ka kay Lord, nagpapadisciple ka, naglilingkod ka, nagwi-win soul ka, ang blessing nag-o-overtake sa iyo. Saan ka nakakita nun? Di po ba? So, hindi ka na maggagawa pa ng anumang mga orasyon mamayang gabi. No? Hindi ka dapat ma-pressure na kailangan may pagkain ng misa para isang taon walang gutom. Ganun na iba eh. Dapat pagbukas ng taon, puno ng pagkain ang misa. Iinutang mo lahat yun. Dami kang babayaran. Di po ba? Iba, bumibili ng mga damit na bilog. Kahit anong orasyon ang gawin nyo mamayang gabi, kapag hindi ka sumunod sa Diyos, ang buhay mo maging katulad pa rin ng dati. So the key here is obedience. Very clear sa verse 1. Pag masipag nyong sinusunod ang Diyos, sabi sa verse 2, all these blessings will come upon you. So pastor, anong gawin natin sa 2024? Obey your leader. Obey your pastor. Mga kapatid, balikan palagi natin ang Diyos ang source ng lahat ng buhay natin. Then in verse 8, anong sabi sa verse 8? The Lord will command the blessing upon you in your barns, in all that you put your hand to, and He will bless you in the land which the Lord your God gives you. Grabe si Lord. Iko-command niya, mga kapatid, ang blessing because siya ang source ng blessing. Ibe-bless ni Lord ang negosyo mo, ibe-bless ni Lord ang pamilya mo na hindi palaging nagkakasakit. Mapupuno palagi ang bodega mo. Mapupuno ang bahay mo palagi ng pagpapala. In all that you put your hand to. Ang trabaho mo, ibe-bless ng Lord dahil nandyan ka. He will bless you in the land which the Lord your God gives you. Ibig sabihin, saang bansa ka man.
Walang crisis kay God. He's above crisis. Anong bansa man ang tinitirhan mo, hindi ka kakapusin. Hindi mo habulin ang bansang yun ay talagang milk and honey doon, punta ako sa Amerika. No. Even you are in the Philippines. Mga kabatid, pag sumunod ka kay God, pagpapalain ka ng Panginoon. Ang bansa ay hindi yan pagpapala. Ang Diyos ang pagpapala kahit saan ka. Pag sumunod ka sa Diyos, kahit nga sa baryo ka lang kahit sa probinsya ka nakatira. Mga kapatid, hindi ka kakapusin, hindi ka kukulangin, hindi ka mawawalan. Very clear. I will bless you in the land which the Lord your God gives you. Kahit saan ka man. Kahit sa disyerto ka nakatira, pagpapalain ka ng Panginoon. If you obey God. Mga kapatid, nothing is impossible with God. So, ibig sabihin, ang key dito, mga kapatid, kung puno ka ng pagsuway sa 2023, hindi ka sumusunod sa leader mo, iniwanan mo leader mo, mga kapatid, walang paraan ang mundo para umunlad buhay natin. Walang paraan ang mundo para ingatan buhay natin. Sinisira nga tayo ng mundo Ang may source ng lahat ng pagpapala, Diyos. Kaya tayo maglingkod sa Kanya. Siya commander-in-chief natin. Yun ang hindi alam ng mundo. Kaya tingnan ninyo, marami na pagod, na pressure sa trabaho sa labas. Iba nagsisikap para umunlad buhay. Hindi naman masama yun. Tawag niyan, human blessing. Ang human blessing, nagsipag ka, nagpagod ka, may outcome yun. Pero nawawala yun. Ang divine blessing galing sa langit yun. Naglilingkod ka sa Diyos, nagninegosyo ka, pero ang gaan ng pagpapalang dumarating sa buhay mo. Bakit? Divine blessing is different from human blessing. Ang human blessing, pag hindi ka nagpuyat, wala kang kikitain. Pag hindi ka nagpagod, hindi ka makakain. That is human blessing. Ang divine blessing, sinipagan mo ang trabaho, sinipagan mo din paglilingkod kay Lord. Kita niyo ang balance? Ang human blessing, walang paglilingkod kay Lord Ang divine blessing, you serve God. At the same time, you work hard for your family. Andoon ang blessing ng Panginoon. Biro mo, buong pamilya mo, nilapit mo sa Lord. Pinagpapala pa ni Lord ang negosyo mo. Pinagpapala pa ni Lord ang buhay mo. Lumalago pa ang hinahawakan mong gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi mo iniwanan ang gawain ng Lord. That is the complete blessing from God. Why? Because you obey God. And that is the open door of God's blessing. Ito yung sinasabi sa verse 8. In 12:13, ang Deuteronomy 28:12-13. Alam niyo ang Deuteronomy 28, dalawa ang tinutukoy niyan. This is the chapter of obedience and disobedience. In verse 12-13, anong sabi po dito? Lalo kayong mamamangha sa sinabi rito, the Lord will open for you His good storehouse, the heavens, to give rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. And you shall lend to many nations, but you shall not borrow. Ibig sabihin, babalik ta rin ni Lord lahat. Ikaw na magpapautang, hindi ka na mangungutang. See? Nakita niyo mga kapatid, iangat ka ng Panginoon. At the same time, lahat ng papatungan ng kamay mo, lahat ng hahawakan mo, ibibless ng Panginoon. Grabe si Lord, dahil you are an obedient person. Ano pang sabi sa 13? The Lord will make you the head and not the tail. And you only will be above and you will not be underneath. If you listen to the commandments of the Lord your God, which I charge you today to observe them carefully. Pansinin niyo mga kapatid, ang susi pala na maging malinaw ang 2024 sa atin, hindi na natin kailangan pang hanapin ang mga manghuhula. Hindi na tayo dapat pang tumingin sa mga occult practices. Sapat na ang Diyos na may instruction siya sa atin. Anong sabi dito? The Lord will make you the head and not the tail. You will be above. You will not be underneath. Paano mangyayari ito na ako'y maging ulo, hindi buntot? Hindi ka maging sunod-sunuran.
Ikaw ay maging leader. Bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit, ibus ang pagpapala. Bakit gagawin ng Diyos sa iyo yan? Isa lang ang keyword, obedience. Pagsunod sa kanyang mga alituntunin. Lahat ng general command ni Lord, ginagawa mo. Every day you pray. Every day you read your Bible and you apply it in your life. At the same time, you are faithful in returning what belongs to God. Hindi mo kinukupitan si Lord. Binabalik mo talagang nararapat para sa gawain ng Panginoon. At the same time, hindi mo pinabayaan ang mga tao na naligaw ng landas, nag-aabot ka ng mga kaluluwa. Kumbaga, nagninegosyo ka, nagtatrabaho ka, pero gawain ni Lord, hindi mo rin pinabayaan. That is divine blessing from God. Saan ka nakakita, pamilyadong tao ka, nagdi-disciple ka, pero naghahanap buhay ka, parehong binibigyan ka ni Lord ng kalakasan. Alam nyo ba yung lakas na meron tayo? Nagkasakit tayo ng mga nakaraang mga buwan, gumagaling tayo. At the same time, tuloy pa rin tayo naglilingkod sa Lord. That is God's blessing. May pinagdaan ng matindi pamilya mo itong taon na to, pero nakasurvive. That is God's divine blessing. Ang divine blessing ni God, yung kalusugan na meron tayo. Yung divine blessing ni God, pamilya natin hindi pinabayaan ni Lord. Naglilingkod pa rin tayo sa Kanya. Ang divine blessing ni God, walang nagutom na mga anak niya. Bagkus ang mga anak niya, lalo pang naging pagpapala sa iba. Nakapag-share ka pa, nakapagbahagi ka pa, nakapag-bless ka ba sa ibang tao? Why? Umaapaw yung pagpapala na binigay ni Lord sa mga sumusunod sa Kanya. Dahil ang pintuan ng pagpapala bukas sa mga sumusunod. And that is because of your obedience. Kita niyo natin mga kapatid? Nakita po natin na si Lord, hindi siya malabong Diyos. Lilinawin niya yung landas na tatahakin mo. Sumunod ka lamang sa Kanyang alituntunin. Wala nang maraming orasyon. Wala nang mga magical practices na gagawin po natin, mga kapatid. Anaway kayo mamaya as we end the year 2024 or 2023. Ikaw ay anak na nabuksan sa katotohanan. Hatakin mo parents mo, mag-pray kayo. Hatakin mo ang pamilya mo, mag-pray kayo. And Lord, teach us to be obedient this year 2024. Kaya tingnan nyo mga mariklamo, mga taong maraming dahilan. Pag nilingon mo yung 2023, walang nangyari sa buhay nila. Kasi puro sila complain, puro reklamo, puro dahilan. Pero yung mga sumunod lang, sunod lang. Pagdating kay Lord, sunod lang. Ito yung mga tao, hanggang year 2024 and the coming years, alam na nila palagi ang mangyayari sa buhay nila. Si Lord hindi nagpapahirap yan. Sundin lang ang alituntunin niya, mga kapatid. And that is what we call blessing, mga kapatid. Ang mahirap kasi sa atin, mga mali, pinaniwalaan natin. Pero yung tama na sinasabi sa salita ng Diyos, hindi tayo maniwala. Alam nyo ba mga kapatid, ganito yan. If you don't believe sa mga sinabi ni Lord, equivalent yan sa hindi ka rin naniniwala sa Kanya. The Bible is complete already. Kaya nga palagi naming dinidikdik dito na mag-devotion kayo, mag-devotion kayo. Andyan ang lahat ng instruction ni Lord sa atin. Na kapag sumunod ka dyan, kasama asawa mo, buong pamilya mo, andyan ang divine blessing that came from God. Ang pagpapala ng Diyos, hindi kayong nagkasakit ka para makuha mo yung pagpapala. Hindi. Walang kapagod-pagod ang blessing na galing sa Diyos. Ayon. Pero yung iba, halos dugot pawis na, parang kumita lang, kapos pa rin. Ang kakulangan, masipag ka nga, hindi ka naman masunurin sa Diyos. Hindi ibig sabihin na masipag ka, obedient ka. Matyaga ka nga, hindi ka naman sumusunod kay God. Nakita niyo mga kapatid? Mabait ka nga, hindi ka naman sumusunod kay God. Mapapansin ninyo mga kapatid?
So hindi porke mabait ka, masipag ka, may blessing si God. Hindi. Ang hiningi ng Lord sa atin, to obey is better than sacrifice. Ibig sabihin, lahat ng tao mabait, pero hindi lahat ng tao sumusunod. Yun ang kaibahan nun. Marami masipag, pero hindi lahat ng masipag sumusunod sa Diyos. Nakuha niyo po? Masipag ka nga maghanap buhay. Hindi ka naman sumusunod sa mga utos ng Panginoon na magpatawad. Hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos na magbulay-bulay sa kanyang mga salita. Kaya, you run your life with your own, not based sa salita ng Diyos. Kita niyo mga kapatid? Kaya marami po kinakapos everyday, pagod, pressured. Wala kasing pagsunod doon, mga kapatid. Paano ako susunod kung hindi naman ako nagbabasa ng Bible? Anong susundin ko? Yung sabi ng aking kaibigan? Yung opinion ng iba? Yung mga toxic opinion ng iba? Opinion na wala sa Bible? So masisira din buhay natin dyan. Kaya tandaan natin, madaling sumunod kapag malinaw sa iyo ang instruction na sinasabi sa salita ng Diyos. That is why we meditate the Word of God day and night. Yun sinabi sa Joshua 1:8-9. Sinususundin mo kung wala ka naman palang pagbabasa ng Bible. Di po ba? Sinususundin mo kung wala kang leader, wala kang pastor. Kaya very clear, hindi blurred ang 2024 sa atin. Napakalinaw ng 2024 sa salubong ang pagpapala sa lahat ng sumusunod. Yun ang katotohanan dun. Number 3, it is the attitude of progressive life. Hindi ka magtataga bakit may mga nagpa-progress, may mga umuunlad, may napopromote sa loobin ito ng mga sumusunod. You progress instead of regress. That's the big difference. If you obey, you will experience a progressive life instead of regressive life. Alam niyo ba, word na regress? Walang development, walang pagbabago, bumabalik ka lang sa dati. Ang progress, makikita na there is a big difference sa buhay mo ngayon kaysa dati. Ibig sabihin, produkto yan ng pagsunod mo sa Diyos. Ang pangit kaya tingnan na halimbawa 2024 na, ang buhay mo 2015 pa rin. 2020 pa rin. Pag tinanong ka, ito, gaya ng dati, hindi maganda yon. Dapat ang spiritual life mo may progress. Yung palagi kong sinasabi dito, dati nakikinig ka lang, ngayon leader ka na. Dati leader ka, ngayon leader of leaders ka na. Dami mong pinangunahan. Dati leader of leaders ka na, ngayon pastor ka na. Meron siyang progress. Ang regress, ganito, leader ka dati, ngayon tambay ka na. Regress eh. Nag-regress ang buhay mo because of your disobedience. So there is a consequences sa mga obedient at disobedient. Alam niyo consequences? 28:15. Ano sabi sa 28:15? Kapag tayo sumuway, ano sabi po diyan? But it shall come about, if you do not obey the Lord your God, to observe, to do all His commandments and His statutes, with which I charge you today, that all of these curses will come upon you and overtake you. Diba? The big difference sa verse 8, yung binasa natin kanina, o verse 12 to 13, sa verse 15. Kung mag-overtake ang blessing sa mga sumusunod, mag-overtake din ang sumpa sa mga hindi sumusunod. And that is the Word of God. Kaya nga sinabi kanina sa Isaiah, di ba? You will eat the best of the land if you obey. But if you reveal, nagaantay na yung kamatayan. And that is the Word of God. Ibig sabihin, may sumpa sa mga hindi sumusunod. Mag-overtake din ang curse. Magtataka ka, nagtatrabaho ka kahit Sunday, kapos. Di ba? Nag-iipon ka naman ng pera, pero napupunta naman sa mga sakit. Ayan. Parang buwan-buwan na lang may karamdamang nangyayari sa iyo. Why?
may pagsuway tayo sa Panginoon eh. Pero pansinin ninyo, yung mga sumusunod kay God, kahit may cancer sila, para wala silang cancer. Bakit? Sumusunod kay Lord eh, para silang walang sakit. So tandaan natin mga kapatid, may progress lahat sa buhay natin. Mentally, physically, spiritually, emotionally, there is progress in your life. And the best example, the perfect example of obedience is the Lord Jesus Christ again. Babasahin ko po sa inyo mga kapatid ha. Ipapakita ko sa inyo kung paano na-elevate, na-exalt si Christ because of His obedience. Philippians chapter 2, 8-11. Ano sabi po dito? Philippians, tingnan natin sa mga Bible natin. Sa New Testament po tayo. Chapter 2, verses 8-11. Ano sabi po dito? Being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. The key word there is obedient. Kahit siya ay Diyos, nagpakababa, sumunod hanggang kamatayan. This is now the effect. Verse 9. For this reason also, God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name. So that at the name of Jesus, every knee will bow of those who are in heaven and on earth and under the earth. Grabe mga kapatid. Nagpakababa si Jesus, sumunod hanggang kamatayan. Din ang outcome. God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name. Anong sikreto? Bakit the name above every name si Jesus Christ? The secret, obedient to the point of death. What's the lesson? Pag sunod mo sa Lord, ile-level up ka ng Diyos. Ipaprogress ka ng Lord. Iaangat ka ng Diyos because that is the principle of His nature. Si David from shepherd to king. Si Joseph naging kanang kamay ng pero because of obedience. Ibig sabihin, ang obedient person, hindi ka magtataka, may promotion. You will be promoted. Pag disobedient person ka, you will be demoted. Kita mo, buhay mo bumabalik sa dati. Ayan. Ang lahat ng meron ka nawawala. Pero ang obedient people, exalted by God, at the same time, promoted by God. At tingnan nyo ngayon, as we end the year 2023, naranasan mo ba? Are you promoted or demoted? Tingnan nyo ang mga sarili po natin. Pagdating sa ministry, are you promoted or demoted? Ayon. Ibig sabihin si Lord, makikita ang progress sa buhay ng isang tao kapag siya ay sumusunod. And like the Lord Jesus Christ, every knee shall bow. Sabi po dito mga kapatid, of those who are in heaven and on earth and under the earth, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord because of the obedience of the Lord Jesus Christ. At tandaan natin mga kapatid, nagko-connive ang Old and New Testament. You will be the head and not the tail. Ibang klase ang Diyos. Iaangat ka niya. Hindi dahil magaling ka, matalino ka, kundi dahil sumunod ka. Itataas ka ng Diyos at walang makakapigil dyan. Ile-level up ka ng Lord. Hindi ka na manghihiram, ikaw na magpapahiram. Hindi ka na mangungutang, ikaw na magpapautang. Ganon ang level up ni God sa atin, mga kapatid. Hindi ka na followers, leader ka na. Hindi ka na habang buhay makikinig, kundi ikaw naman ang magsasalita. That is promotion. Mga kapatid. Why? Because of your obedience. Kaya sa year 2024, always remember this. Obedience is the key. 2024 is very clear. I must obey God's instruction. 12 months of 2024, God will bless me
God will bless my family. God will bless my ministry. God will promote me. That is your confession. God will protect me. God will anoint me. The key word is obedience. Walang pwedeng bumangga sa iyo. You are anointed, protected by God. And no one can stop God's blessing to your life because of your obedience. And no one can put you down. Why? Because of your obedience, your life is progressive. Umaangat, nagtitake off, walang pwedeng sumira sa iyo. Because your weapon for 2024 is what? Obedience. That is your weapon for the year 2024. That is why we meditate day and night the Word of God to obey it. Because that is the key to success. Naway ang mensaheng ito, mga kapatid, isang paalaala sa ating lahat. Wala na pala akong orasyon mamayang gabing gawin. Hindi na ako dapat mag-ipon ng mga bilog na mga prutas. Okay lang magpuprutas for my health. Okay na may magpagkain kami pero hindi ko napupunuin ng maraming pagkain ang aming mga misa. Hindi ako dapat sumunod sa mga wrong tradition. Isa lang palang dapat mong gawin. I must obey everything what God said and commanded in His Word. Then, 2024 for me is very clear, mga kapatid. Kaya sa ating pagtatapos, only a transformed person loves to obey. However, a depraved person is in the bondage of disobedience. Alam nyo, isang miracle dito, kaya tayo sumusunod. Diyos pala ang nagpapagalaw sa buhay natin because obedience is God's divine work in the lives of His chosen people. Grabe, di po ba? Kaya pala ako sumusunod, may makapangyarihan na Diyos na nagpupus sa akin na sumunod kasi chosen person ako ng Lord. Pero mga depraved, yung mga sarado ang isip, puno ng mga toxic ang isip, kahit anong gawin niya, gusto niya sumunod.